sa atin upang muli magkatipon at nag-aaral ng kanyang mga salita. Muli sa aklat po ng Kolosas, sa ating pong pagpapatuloy dito, sabi natin noong nakaraan, yung ating iniwanang aral, sabi dito sa verse 21, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway, pero ngayon ay dahil sa kamatayan ay ginawa niya tayo kaibigan. Amen ha? Tandaan po natin yan. Hindi na po tayo alipin. Hindi na po tayo kung ano puman. Sabi nga ng Panginoon sa mga alagad nila Peter, hindi ko na kayo tatawagin alipin. Kasi yung alam ko, alam na ninyo. Ganun pala yun. Ako, tatawagin ko na kayo ng mga kaibigan. Kaya mayroong friends again. Sabi mo, friends again. Mahalaga po yun. Ano po? Dapat mag-isip natin. At kapag kayo magkaibigan, ibig sabihin, parehas na. Okay, kung wala, kung gusto mo sabihin, alipin ka pa rin, yun nasa sa'yo yun. Ang servant talaga mga kapatid, mga pastor, yun po talaga mga alipin ko. Amen? Pastor mo, kahit minsan hindi tumas po niya sa tupa. Ang pinakamataas pa rin yan yung tupa at kami ay tagapaglingkod. Amen po mga kapatid, no? Pero pare-pareho tayo kaibigan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Ilang Diyos, maraming salamat Panginoon sapagkat sa araw na ito muli sa magandang panahon ang iyong pinatalo sa amin at hindi sa magandang pagkakataon ito muli. Nakita-kita po kami magkatipon, sharing, tigit sa lahat ay mag-aaral ng iyong mga salita. Kaya po yung patuloy na pagkalooban ng knowledge, better understanding, wisdom, Panginoon ng iyong mga salita, upang lahat po kami tumibay at please upumuhay po namin ito sa mga araw na hinahanap po namin sa buong sa mundo. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Okay. Pag friends na kayo mga kapatid, bakit kayo naging friends? Usually, ay meron kayong similarities. Diba? Yun na? You have many friends? Yun na? Okay. Kaya nagiging friend kayo, may similarity kayo. Parehas yun. Na, hindi na, pag naging friend mo si Jesus, dapat may similarity rin kayo. Amen? At ano yun? Kung nagbata siya, yung mabigat, sasapit ka. Hindi naiintindihan ng iba rin. Walang iniisip ko din, ay blessing, unad na tayo, pagpapalain na tayo. Yun yung promise ng Panginoong Diyos. Amen? At ang mga promises na yan, ay hindi pa po talaga yan nangyayari. Nangyayari lang yan kapag tayo ay nandun na sa kingdom na Panginoong Diyos. Future kingdom. Pero sa ngayon, talaga. No? At makikita ninyo sa buhay natin, of course, meron naman tayo mga blessing, financially, di ba? Family. Pero makikita na hindi nawawala yung mga pagsubok, yung mga challenges, ganun. Yan. Kasi kaya nga kayo, friend, kung ano sinapit ng Panginoon Kristo, ganun yung sasapitin mo. Minsan nakalagay dito, kung pinako sa krus, ano sabi ng Panginoon? Ipako nyo rin yung sarili nyo sa krus. Maraming tatanggi nun. Ano bakit gano'n? Sabi lang sa Panginoon, parang blessing. Anong ibig mong sabihin? Yung Panginoon Sus lang ang nag-usap, pasasalanan mo, tama naman po yun. Pero dapat mong intindihin na ganun din ang posible at maaari mong danasin. Hirap at kalooban. Kanina nga, nagsishare kami ng sikat ko eh. Sabi, yung ibang pagkakaintindi pagdating sa pananampalataya. Puro ligaya, sarap ng buhay. Ang masdan mo ang nangyari sa unang Kristiyano. Wala kang makikita riyan na masarap ang buhay. In fact, namatay silang lahat nung dahil sa kanilang pananampalataya. Except one. Diba? Na hindi namatay sa pamamagitan ng torture. Si John. Kapilabig yung bunso. Yun lang. Pero lahat sila. May pinako ng krus, may pabaligtad, may pinakain sa leon. Mga kapatid, pag tinignan ninyo yung mga galo na yung labig na sana. Si Judas nga nagpakamatay. Hindi na kaya ng mga kapatid. Ako kung saan nanggaling yung mga na pag nasa Panginoon
Yun ang sinasabi mga kapatid na false gospel. Wala po kasing ganun. Lahat ng sinasabing kabutihan niya, yung ano na yan, sa sumusunod pa nating buhay natin mararanasan niya. Lahat ng nangyayari sa atin dito sa daigdig nito, hindi magbabago, magsasacrifice ka talaga. At isa dyan mga kapatid, yung nagsulat ng Kolosas. Tingnan nyo ang sabi niya sa verse 26 mga kapatid, yun ang init ko. Sabi niya, nagagalak ako sa aking, pakibasa mo nga sa English thing, sa English na lang, 24. Oh, now I rejoice in my sufferings for you. Now rejoice in my suffering. Yung sinulat kasi ni Paul, ang sulat niya sa mga taga-Kolosas, malayo po siya, nakakulong po siya. Naintindihan po niya, nakakulong po siya. Ay, well, sasabihin natin, si Paul yun. Yun ang sinasabi ko. Na ang pananampalataya ay may kanya-kanyang level at may kanya-kanyang pagkakataon. Noong time nila po, wala sila mga kapatid. Na under Roman Empire, under persecution pa sila, mismo sa kanilang kababayan. And yet, ang sabi ni Paul, sa lahat ng ito, nagsasuffer siya dahil sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. And yet, ang sabi niya, nagagalak pa rin siya. Bakit? Kasi may sinasabi niya sa Bible na magiging kabahagi ka. Hindi naman sinasabi na ikaw maghihirap para sa kaligtasan. Mararanasan mo maging kabahagi sa suffering, mga kapatid, nang dahil lamang sa Panginoong Diyos. No. Kaya itong nagiging topic, sinusundan lang naman natin ang nangyari dito, mga kapatid. Hindi naman tayo nagano ng ibang ano na, ganun bang nasapitin natin kung hindi po. Pinag-uusapan natin din yung nangyari kay Paul, na there is a possibility na dahil sa paglilingkod sa Diyos, talagang magkakaroon ka ng mga pagsubok. And Paul was executed around AD 60. Kaya nangubos eh. Nangubos yung unang ano eh. Naintindihan po ninyo mga kapatid. Mula nang namatay ang Panginoon Kristo, plus at least 14 to 20 years, doon lang nag-ano ang gospel po. Hindi pa po nasusulat ang binabasa natin ngayon yung time na wala pa po ito until, wala pa po New Testament. Wala pa kakalat ng nila Marcos, wala pa po. Nasulat po yun, 80 na po, 20 years after. Patay na halos ang lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ang nagsulat na lang nito yung mga nag-iwan. So, doon makikita natin na ganon ang sakripisyo ng gospel para lang maligtas ang mga kaluluwang mananalig. Hindi po ganyan kasimple ang Ebanghelyo, mga kapatid. Na katulad ng ginagawa ng preaching ng iba na alam mo sila yung ahente ng insurance na pag sinabing, pag namatay kayo, may yung tatanggapin. Parang ganun ang nangyari. At siyempre yung mga nakikinig na katulad natin, yun ang inaantay natin. Kung ginahawa ng buhay, maalis sa suffering, wala pong ganun. Kasi bahagi na ng suffering talaga ang pagiging anak ng Diyos. Ito nga sa modern day natin eh. Pag ikaw ay Kristyano, ano nagiging sa'yo, response sa'yo? Di ba? Lumalayo sila. Amen. Kinakausap. Tapos, ikaw nagtitiis at ka nagtitiis kasi ayaw mong matulad sa kanila. Saan? Sa paggawa ng kasalanan. Hindi nga sinasabi, uminom, diba? Magliwaliw, magsaya. Nakalulungkot yun. Pag doon sa gagawin mo sa sanlibutan bilang Kristiyano. Pero sila, tuwa sila doon. Nag-enjoy sila ng mga at sa history ng Christianity, magmula noon hanggang ngayon, hindi po yan nagbabago. Kaya nga, binabasa natin yung doon kay Moses, makikita ninyo. Nabuhay si Moses ng 120 years. Anong napunan ninyo sa 120 years si Moses? Ano naman tayo si Moses? Pero marami tayong lesson na mula nang ipinanganak mo, ano nangyari? Puro pagsubok ko yun.
Pakapangalan niya, tinapon na sa ilog eh. Amen? 40 years nga siya lumaki sa piling ng ari ng Egypt. Ano naman nangyari? Wala rin. Tapos 40 years na naman siya sa wilderness. Ang tagal po nun, 80 years bali nung lumipas. Nung tinawag siya ng Panginoon for the last 40 years, ano nangyari? Ay, wala kayong mababasa rin mga puro sarap ng buhay. In fact, hindi pa nga siya nakapasok sa lupang pangako. Pero nakapasok siya sa kaharian. Kaya dito, sinasabi ni Paul, nagagalak ako sa aking pagbabata. Mahirap. Tudusa ka na, nagagalak ka pa, sabi niya, alang-alang sa inyo. So, ganun talaga eh. Sapagkat sa pamamagitan nito ay naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. So, lumalabas mga kapatid, yung program ng Panginoon Kristo, part by part. Yung first part, ang may gawa, ang Panginoong Kristo namatay sa krus. Amen? Ako matagal ko ng question, bakit? Sana nung nabuhay ang Panginoon Kristo, okay na, di ba tinuloy-tuloy? Hindi. Ang nangyari, nung nabuhay ang Panginoon Kristo, anong ginawa niya? Ante, ano naalala niyo? Dakilang utos ko yun. Yung sabi, Matthew 28:19. Umayo kayo, sabi ng Panginoon. Dapat ang ginawa na lang sana, okay na. Ligtas na ang lahat. Wala na sana problema. Akit na kayo lahat sa langit at yun ang gusto natin. Hindi po ganun eh. Ang sabi ng Panginoon, umayo kayo. Anong ibig sabihin? Pag kayo sinabihan na ngayon, anong ibig sabihin? Hindi ba paakyat ng Panginoon sa Kristo? Paakyat na siya nun eh. Nagbilit siya, umayo kayo. Yun yung una. Pangalawa, turuan ninyo sila. Make them a disciples. Ibig sabihin ng disciple, ng discipline, teaching. Yun ang ibig sabihin. Turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. So, may tatlong bagay. Narito, sabi ng Panginoon, kasama ninyo ko hanggang sa dulo ng panahon. Ibig sabihin, hanggang sa buhay mo. Kasama mo. Kumakit mo lang kami. Ano si Mr. Mystic ang masasabi ko? Tinapos ba ng Panginoon sa Kristo? Hindi. Nung alabas na mayroong continuation o continuity ang gospel. Ang mabigat mga kapatid sa hindi naintindihan, ang Panginoon sa Kristo hindi sakop ng oras. Wala po siyang oras. Pag sinabi mong everlasting sun yan, o everlasting God yan, hindi yan sakop ng oras, ng orasan. Wala po yun. Yun ang masakit. Like for example, ang nangyayari sa atin ngayon, 2,000 years na lumipas, ito paulit-ulit na naman. Bakit kailangan pa lumipas ng 2,000 taon? Pwede namang ganunin na ng Panginoon, di sana. Di pagkakit niya, sana sumama na lang. Kasi hindi sila hawak ng anumang panahon. Walang time lapse sa kanila eh. Amen? Eternal sila. Tatakbo ang panahon. Magbabago lang ang mga lingkod. Pero yung gagawin na, iisa pa rin. Ano yun? Sabi ni Paul, ipagpatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia ng kanyang natanungin ko kayo mga kapatid, yung mistake na trabaho ka, trabaho ka, may trabaho kang madali, nakaroon. Trabaho po ang iniwan sa mga lugar. Mahirap po. Kailan mawawala ang hirap? Pag hindi ka na nagtatrabaho. Di ba, ate? Sige na tayo. Dapat tayo, hindi na tayo nagtatrabaho. Mga anak natin. Kung katotohanan hanggang ngayon, katrabaho pa rin tayo hanggang sa natulas na tayo. Amen. Pag natulas ka na, lalagyan ka na ng ano to sa lapida, rest, eat,
Please, hanggang natapos mo. Kailan ka natatapos? Kapag ay ka na. Dito, sabi ni Paul, mahirap yung katayuan ni Paul kasi biruin mo, tinawag ka ng Panginoon, inutusan ka na mag-gospel, pero nasaan ka ngayon? Nakakulong ka. Doon sa kulungan, tumigil pa si Paul, hindi, diretso lang. Amen ba? Diretso lang. Kahit anong mangyari, hindi tumitigil. Kasi mayroong plano ang Diyos na walang nakakalam kung kailan ito matatapos. At sana ganyan din ang isip natin. Na kahit 2,000 taon na lumipas, 2026 na eh, diretso lang tayo. Nagbabago ba ang pinagagawa ng Panginoon? Hindi po. Ang isa lang naman ang pinagagawa ng Panginoon eh. Pumayo kayo, turuan sila, diba? Nang sa ganon, ay makasama nila ang Panginoon pagdating ng takdang tuloy natin. Ako'y naging lingkod nito. Ito na. Nang hirangin ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. So, nagbabago ba ang Great Commission? Hindi po. Ganun pa rin. Umahayo pa rin siya, nagtuturo ng kahit siya po ay nakakulong. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga. Ayun pala, na mahabang panahong nalihim sa maraming salit-saling lahi, ngunit ngayon inihayag sa kanyang mga anak. Ano raw yun? Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwaga. Ito lang naman ang dapat na maunawaan. Ito ang hiwaga. Ano raw? Na-discuss natin ito na nakaraan. Ano? Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng anong nagkaroon? Pag nasa Panginoon na. Okay. Pag-asa pa lang. Pag-asa, makapiling ng Diyos doon sa kaluwalhatian. It is a continuing hope. Ang pag-asa natin wala dito sa daigdig nito. Ang pag-asa natin sa Panginoon Diyos. Amen, mga kapatid. Yun dapat ang maging mindset. Hindi rito. Sa atin lang, habang nabubuhay tayo rito, mamuhay tayo ng ayon sa pag-asa na ibinigay sa atin. Ang pag-asa nga nagtuturo sa atin, napahalagaan ang buhay natin ngayon dito. May silang ang buhay natin eh. Amen. Ito pa si Moses, 120, tayo nga. Oo, 60 po. Kung ano nararamdaman eh. Kayo kung ano nararamdaman. Ante, marami naman nararamdaman. Oo, hindi ba? Tapos gusto mo pang mabuhay ng matagal. Ako lang, tatanungin yan. Ayoko na mabuhay rito eh. Ito ang problema siya sa natin dito ah. Mas masarap kasi ang buhay, nakapili nga Panginoon Diyos. At kaso nga, hindi naman gano'n ang ano ng Panginoon sa atin. O diyan ka muna. May gagawin ka pa. At pag ganyan ang inano sa atin ng Panginoon Diyos, asahan na natin na meron tayong daranasin dito sa daigdig dito. Minsan nga, sinasabi mo, mabubuting bagay, galit pa rin sa iyo yung kapitbahay mo, yung kapwa mo. Galit sila eh. Sabi nga, mabuti na nga pinapakita mo. Wala tayong magagawa. Kaya nga sabi, basta ako sabi ni Paul, nakakulong na nga siya eh. Basta ako, tuloy lang ako. Gagawin ko lang yung pagiging kabahagi ko sa gawain ng Panginoong Diyos. Alam nyo, napakagandang pakinggan nyo yun. Na nagiging kabahagi tayo, patuloy nating tinutupad at tinatapos ang gawain. Itinakda pa lang ng Diyos mula noon hanggang sa hinaharap. Kaya minsan, mayroong mga cartoons, di ba? Kung nakasalubong mo si San Pedro, ang tatanungin, ano tanong na San Pedro daw? Ano ang ginawa mo nung nabubuhay ka pa sa lupa? Bakit ganun ang tanong? Kasi yun po ang mahalaga. Na ipagpatuloy mo ba yung sinimula ng Panginoon sa Kristo? Ay, hindi pa pala tapos. Tinapos ang Panginoon sa Kristo yung parte niya. Ay, yung parte niya.
Sige nga mga kapatid, tatanungin ko kayo ng diretsuhan. Papayag ba kayo na pagpalain din ang mga hindi sumunod sa Diyos? Sige nga. Ikaw, hirap na hirap ka sa pagbuhay na maayos, ayaw mo magdaya, di ba? Tapos, yung magnanakaw, hindi nyo yung mga bata, magiging mga bata, namamaril na lang. Sabihin niyo sila, magiging kasama ninyo sa kaluwalhatian, di magbarilan na lang tayo. Ganun din pala eh. Magdayaan na lang tayo, mag-flood control na rin tayo. Hindi po ganun. Iyan ang dahilan kung bakit namin sa verse 28, pinangangaral si Kristo. Number 1, pinapaalalahanan namin ang lahat. Pakita sa atin, verse 28, tatlo yan eh. 1, warning everyone. Tingnan nyo ha, ano daw ang preaching? Mr. Mistake? Warning! O, yung mga pinagagawa niyo, pinagagawa natin, hindi tama yan sa Panginoong Diyos. Number 2, Teaching every man in all wisdom. yes. Ano dapat namin gawin? Kaya nga may teaching. Pangatlo, That we may present every man perfect in Christ Jesus. Yung pala. Warning, teaching, then presenting. Kita itong bagay yan. Baka nagtataka, Pastor, bakit pinagtsatsaga mo kami? Wala akong pakailan kung ilan tayo rito. Ang pinakailaman ko, ikaw ba, pag inano kita sa Panginoong Diyos, okay ba? Pasado ba ako? Dahil pag hindi ako mananagot eh. Kaya sabi ko nga doon sa iba, hindi pa sila kinakabahan. 5,000 o 10,000 o 20,000 miyembro mo. Ihaharap mo lahat yan. Nakausap mo ba isa-isa yan? Patay ka sasagot mo. Sabi ko, hindi nila naiintindihan yun. Kaya nga sabi ng Panginoong Diyos, isang kaluluwa lang ang mayaharap mo, okay na. Kung yung isang kaluluwa yun, nakapakahirap pa nga ituwid. Minsan, tayo pa nga minsan, ang hirap na ituwid natin yung sarili natin. Magtutuwid pa tayo ng iba. Ay, ako. Ano madali, Sister Mystic? 3 anak o 1 anak? 3 yan, no? Yan na. Ayun. Mabait siya na? Ayun, nakasagot siya. Hirap. Habang dumadami anak mo, di ba sa ano na, dumadami rin yung anak. Hindi mo palalaki niya. Setiran na ko tayo. Ako nga, isa lang eh. Taba eh. Kung sumirin, iki-isa pa yun. Sabi ko, ano na siguro pag yung 8 anak? Yung 13 anak mo. Meron po kasi ako klase nung high school. Ang anak po niya 13. Meron po talaga. Di ba, nakikita mo sa picture. Siguro ito siya. 13. Pero napalaki niya ba? Lahat. Mas magaling siya, di ba? Bilang magulang ko, 13 yun kasi kumpara mo. Kaya hindi ko pa rin masabi. Yun ang sabi rito. Iyan dahilan kung bakit namin pinangangalan si Kristo. 1, pinapaalalay sa lahat. Number 2, turuan namin sila at para maiharap namin ito ng sakdal at walang kapintasan. Ang hirap naman ito, no? Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, ayun pala ang sikreto. Dahil dito, ako'y nagpupunyagi sa pamamagitan ng kapangyarihan kaloob sa atin ng Kristo. Pero may driving force yun. Amen? Huwag tayong matakot na humarap kahit ayaw sa atin kasi ang Panginoong Kristo naman po ang may kapangyarihan sa atin, hindi naman tayo. Amen? Kaya mga lingkod ng Diyos, hindi po kami hindi tayo dapat sumasama ng loob. Ano po? Bawa, hindi tayo pinakinggan. Okay lang, basta yung preach mo, okay. Hindi mo naman trabaho na anwin pa siya. Basta sabihin mo sa kanila, dapat yun ang gawin. Pag hindi sumunod, wala tayo magagawa. Ay, hindi, kaya hindi nakinig sa'yo, walang spirito pa eh. Hindi ka magaling. Wala pong gano'n. Ang trabaho niyan ay hindi atin. Sa atin, gawin mo lang yung dapat mong gawin. Bakit? May nakinig ba kay Pablo? Wala naman eh.
Parang nakinig kay Pablo. Ang nakinig pa nga sa kanya yung mga guwardiya doon sa di ba, sa bilangguan, yung pa nakinig sa kanya. Baliktad. Yung mga galit sa kanya yung mga Hudyo, galit sa kanya. Nung nakulong na siya, kung sino pa yung guwardiya niya, yung pang nasulwing. Kaya nakabaliktad eh. So, hindi ka pwede mag-ano kayo. Chapter 2 tayo. Ibig kong malaman ninyo kung gaano kalaki ang pagsisikap ko para sa inyo na sinasabi. Gayon din sa mga taga-Laodicea. At sa lahat ng hindi pa nakikita sa akin ang mukhaan. Ginawa ko ito upang lumakas ang aking loob at mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, magkakaroon sila ng ganap na pagkakaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya natatago ang masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Pakibasa sa English. Ang ganda niya. Verse 1, for I would that ye knew what great conflict I have to you. And for them at Laodicea, for as many as have not seen my face in the flesh. Okay? That their hearts might be comforted, Yun. being knit together in love, and come to all riches and the full assurance of understanding. Okay? Tuloy. 3. The acknowledgement of the mystery of God and the body of Christ. Okay. Tuloy. 3. Sino si Kristo sa In Kanya? whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Ano nabasa niyo rito? Bukod daw sa taga-Colosas, ay nag-ano pa rin siya sa taga-Laodicea. Saan niyo nabasa yung Laodicea? Sa 7 churches na yun. Anong katangian ng Laodicea? Yung banda na. Patay na po si Paul nung sinulat ang Revelation. AD 60 kasi patay na si Paul. Sinulat ang Revelation AD 100. So 40 sa lumipa. Ibig sabihin, hindi na pangaralan nila yung Colosas, lahat yan, mga diba? 7 churches. Ano nabasa niyo sa Laodicea? Diba? Huling church yun. Ano nakalagay doon? Naalala mo sa statistic? Ano nakasulat doon? Ano nakasulat? Nagbago sila. Yun, malahininga. Hindi balinding. Isang ganun. Ihaya. Tao. Anong sabi ng Panginoon sa Kristo? Kinausap nila, pag hindi kayo nagbago, susukan mo kayo. Bakit daw sila malahininga? Ang ugali nila, nakakilala sila sa Diyos, yumabang na. Kanila na raw lahat. Ang problema nila mga kapatid, nangdaig. Ito sakit ng maraming Kristiyano. Pag alam ng, oy, born again na kami, ano nangyayari? Hindi na nag-iintindi. Total. Once you are saved, you are always saved. Yumabang na. Ganito, ganyan na. Yan po ang sakit ng church sa huling panahon ng Laodicea. Ito, natanggap ko ng Panginoon. Di ba? Alam na sila siya. Puro gano'n na. Puro naman tayo kakilala nila. Kristiyano, pero hindi ang buhay nila ay wala, pag anong-gano'n na rin. Pero Kristiyano. Hindi siya magsimba, hindi siya tumulong, hindi siya maglingkod, wala, pag anong-gano'n na. Pero nung araw, nung panahon pa ni Paul, ako masisipag. Gano'n naman talaga. Ang tawag natin doon ay Minas. Isa lang magaling. Sabi ko nga rito, alam mo ba, Ross, naalala mo, nung bago pa tayo, ilan ang membro natin? 80 to 80, halos tayo. Ang dami. O ilan na lang tayo? Okay. So, bakit yun naman siya? Binamatay na, no? Pinawala naman. Lumipat ang tira. So, yun yung sasabi ko, hindi mo hawak. Kailan dapat, ano man ang mangyari, stay nila. Pero nangyari sa Laodicea, ang nangyari sa Colosas, wala na, ano nangyari? Paglipas ng panahon, 40 years ang lumipas, wala na. Bagsak na mga kapatid. Doon sa 7 churches, parang ano lang, alin daw na natin?